shadows deep, I once did dwell, a captive soul, bound by the spell of sin and darkness, cold and deep. No hope to find, no peace to keep. But then he came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. He carried burdens I could not bear, He bore my sins beyond compare, a sacrifice of pure and free. He set my soul eternally. But then He came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. No longer I but Christ in me, His power flowing wild and free. I'll walk in righteousness and light, guided by His love so bright. But then He came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. His love and grace forever new. Not I but Christ, my Savior true.
Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Magandang umaga po sa bawat isa, isang maulang umaga. Every word, a shining Tayo po ay light, muli ay nagpapasalamat sa ating pong Diyos, sa ating guiding Panginoon. At us binigyan niya both tayo ng day and kakataon night. upang pagtulayan muli ang kanyang mga salita. Clear and true. Good morning kay Cathy. Search His word to Yan know din kay Sister Edith at Pastor Boy diyan sa Pangil, all Laguna. the pages testify. Magandang umaga rin kay Sister Virgie. Brother Leo, good morning. Read and see. Brother Carlito Ventura, good morning po. Christ faithfully. Sister Jennifer Isla, magandang umaga. Sister Dita, magandang umaga po. Eternal life. Kasama rin po natin ngayon si Brother Roger Hermosa, good morning. Sa mga kapatiran natin diyan sa Kalamba, magandang umaga. Tayo muna po'y manalangin, tayo po'y tumulog sa Panginoon sa panalangin. We are just pilgrims passing through. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat This world is not our sa final view. pag-iingat niyo sa amin sa buong magdamag. His truth Salamat po sa panibagong buhay at kalakasan. with Jesus walking by our side. Niling po namin na linisin niyo ang aming mga puso, Search the anumang karumihan, scriptures. palain niyo po ang iyong mga salita na aming po matutunghayan. They lead us to eternity. Kayo po siyang maitaas, mapapurihan sa aming pag-aaral. Through the sun. Ito po yung aming samot dalangin. In Jesus' name, amen. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name. Hapon po ay natapos natin hanggang verse 4 Eternal sa ating mga the hope of heaven. aralan. At dito po tayo ngayon sa verse 5 hanggang verse 10. Psalms chapter 86 verse 5. For thou, Lord, art God, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Give ear, O Lord, unto my prayer, and attend to the voice of my supplications. In the day of my trouble I will call upon thee, for thou wilt answer me. Among the gods there is none like unto thee, O Lord. Neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. For thou art great, and doest wondrous things, thou art God alone. Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na ating po nga nabasa. Dito po sa bahaging ito, yung pinapakita po dito, isa sa pinapakita dito sa atin ay yung supremacy ng Panginoon. The supremacy of God o the sovereignty of God. At ito pong kanyang supremacy o yung kanyang supreme authority ay nagigipong isang encouragement sa mga mananampalataya para mas lalo siyang hanapin, para mas lalo siyang lapitan. Dito po sa bahaging ito, para bang isang makukonsider natin na isa po itong itong Psalmist ay ini-encourage tayo o maging yung kanyang sarili
sa paglapit sa Diyos dahil naandun yung willingness ng Panginoon, ng Diyos na tumulong. Kaya maging siya, na-encourage siya na siya mismo ay mas lalong lumapit sa Panginoon. Dahil meron at naandun yung ability ng Diyos na siya ay tulungan. Yung kabutihan at habag ng Diyos ang nagiging sabihin natin ground nung kanyang panalangin for deliverance para sa kanyang sa kaligtasan. At dito po tingnan natin na isa sa ating pong i-consider yun nga yung kanyang supreme authority ng Panginoon, yung sovereignty ng Diyos. Yung kaya nga sabi ko kanina, ito po yan, supremacy of God ay encouragement sa ating mga mananampalataya para mas lalong lumapit sa Kanya. At paano mong dalawang aspeto dito ay sinet nitong psalmist pagdating sa supremacy ng ating pong Panginoon. He represent God as supreme, una, in Himself. Ang sabi doon sa verse 8, among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. Diba? He represents God as supreme in Himself. Sabi niya, among the gods, there is none like unto thee, O Lord. Walang kagaya, walang katulad mo. Ito pong psalmist ay tinukoy niya, pinakikita niya na merong mga false gods na sinasamba ang mga hindi mananampalataya. At sinasabi niya dito na ang kaniyang Diyos, siya ang tunay at nag-iisa lamang na Diyos. Diba? Sabi niya dito among the gods there is none like unto thee, O Lord. Neither are they any works like unto thy works. Hindi nila kayang gawin ang iyong mga ginawa. Di ba? Na pinakita dito ni David yung kapangyarihan, yung sovereignty ng Panginoon. Kaya sabi niya yung power and goodness ng Diyos, yung gawa ng Panginoon. At kaya sabi niya dito ni David, walang kagaya mo, walang katulad mo. Hindi kagaya ng Diyos na sinasamba ng mga hindi nananampalataya sa Diyos. Alam mo, kahit sa ating pong panahon ngayon, marami ang sinasabi na kilala ang Diyos at sumasamba sa tunay na Diyos, pero iba ang Diyos na kanilang kinilala. Ibang Diyos ang kanilang kinikilala. Marami na ginagamit din yung pangalan ng Panginoong Hesukristo, pero iba. Diba? Marami ay nangangaral din ng sinasabing ebanghelyo, pero ibang ebanghelyo, ito sinasabi ni Apostle Paul. Ibang ebanghelyo ang kanilang pinapangaral. Kaya dito, yung ating pong pinag-aaralan na Diyos at pinapangaral na Diyos, pinapahayag na Diyos, sinasambang Diyos at pinaglilingkurang Diyos, ay ang Diyos na tunay na Diyos at buhay na Diyos. Kaya sa nasabi ni David, walang katulad nyo.
Walang katulad mo. Wala kang katulad. Hindi ka kagaya nitong mga ah, Diyos, false gods ng mga hidden. Di ba? Hindi ka yung hindi maikukumpara sa iyong perfection and power ang ating pong Diyos. Kaya ano po, sabi niya dito, nung sinabi niya na, there is none like unto thee. Diba? Nirepresenta, sinabi ni David na God is supreme. Walang kagaya. Diba? Walang katulad. At ito po naman ay napatunayan natin sa ating pong mga buhay. Diba? Yung ginawa ng Diyos sa atin, hindi kayang gawin ng mga Diyos na sinasamba ng hindi nananampalataya. Hindi kayang gawin. Di ba? Yung sinasabi nga na may mata pero hindi makita. Sabi ng Bible yung kanilang Diyos ay may mata pero hindi nakakakita. May kamay na hindi makaabot. May tainga na hindi nakakarinig. At yan po yung mga Diyos-Diyosan. Hindi tunay na Diyos. Hindi sila tunay na Diyos. At dito, pinakita ni David na yung supremacy ng Diyos na meron tayo. Ba? God, as he represents God as supreme in himself. Pangalawa, in his doings. Kaya sabi niya, among the gods there is none like unto thee. Tapos dinugtong niya, neither are there any works like unto thy works. Sa kanyang mga ginawa, supreme ang Panginoon. Yeah. Di po ba? In his doings, there are no works like unto thy works. Thou art great and doest wondrous things. Ito po ang ating pong Diyos. Diba? Sabi sa verse 10, for thou art great and doest wondrous things. Thou art God alone. Diba? Pagbalikan lang natin yung gawa ng Panginoon, God's work in creation, makikita natin kung gaano nakakamangha yung wisdom and power ng Panginoon. Mula sa wala, nung nilikha niya ang sanlibutan, ang lahat, at sa kanya lang sinalita na nalikha na niya ang langit at lupa. Nung sinabi niya magkaroon ng mga halaman, ng mga hayop, napakaraming klase ng halaman, napakaraming klase ng hayop. Doon na lang sa ibon, ang daming klase ng ibon. Kaninong karunungan? Diba? Sinabi niya yon sa isang bigkas, naglaglabasan lahat. Dito po, God is supreme in his doing. Yung kanya po nga, doon pa lamang sa works of creation, makikita na natin kung gaano kagaling, kahusay, yung wisdom and power na meron ng ating Diyos. Kaya nga po sabi ko kanina, ito po nga supremacy ng ating Panginoon ang mag-i-encourage sa atin para mas lalo tayong laging lumapit sa Kanya. Maraming mga mananampalataya,
marahil hindi siguro nakikita yung kapangyarihan ng Diyos, kaya gano'n na lang na hindi sila lumalapit sa Panginoon, hindi nananalangin, hindi dumudulog sa Panginoon, balewala ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Kung dun pa lang sa creation na gawa ng Diyos, yung pa kayang mga pangangailangan natin hindi kayang gawin ng Diyos, hindi kayang ibigay ng Diyos, di ba? Doon pa lamang sa paglikha ng lahat ng mga bagay dito sa mundo, nagawa na ng Diyos. Yung pa kayang pangangailangan natin, hindi kayang gawin, hindi kayang i-provide. Po ba? Mapansin din naman natin sa creation ng Panginoon, na andun na kagad yung provision sa bawat isa. Na may provision ng Diyos doon sa mga halaman, paano sila mamuhay at magbunga. May provision din siya sa bawat mga insekto, paano sila mabubuhay. May provision din siya doon sa mga mas malalaki na mga hayop, paano sila mabubuhay. Tapos sa atin na tao na nilikha niya, may provision din siya, lalo pa sa kanyang mga anak. Diba? Kaya dito po yung supreme authority ng Diyos in His doing sa kanyang paggawa, hindi po matatawaran. Kaya nga sinabi ni David dito, neither are there any works like unto thy works. Ba? Di po ba? Walang kagaya. Tapos kung sa ating mga anak ng Diyos, ito po sabi ng Bible, sabi sa verse 5, For thou, Lord, art good and ready to forgive. Thou, Lord, art good and ready to forgive. Kung ang Diyos mabuti at handang magpatawad, ito po i-encouragement na para mas lalo natin siyang hanapin o lapitan. Ba? Para mas lalo nating lapitan, hanapin ang kanyang kalooban. Bakit? Yung kahandaan ng Diyos na tayo po'y patawarin. Sabi niya, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee. Diba? Diba? Ito lang Pero rin po, marami pa rin ang tao ang hindi maunawaan itong katangian na ito ng Diyos kahit sa mga mananampalataya. Di po ba? Kahit sa mga mananampalataya. Kaya ano po yung epekto ng supremacy ng Diyos, yung kanyang supreme authority or sovereignty? Anong magiging epekto nito? Alam po, kung pasasakop lamang at tatanggapin ng tao, ang sabi ng Bible do sa verse 9, all nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Kung tatanggapin ng tao, o maging sa atin po mga mananampalataya, kung atin po tatanggapin itong supreme authority ng Diyos, marami kasi minsan sinasabi lamang natin, bukang bibig lamang natin na ang Panginoon, yung ating pagsunod sa Panginoon, pagpapasakop, sinasabi natin na ang Diyos ang ating Panginoon, pero ayaw nating magbasakop, pero ayaw natin tanggapin yung kanyang kalooban, ayaw natin gawin yung kanyang kalooban. Pero kung gagawin at papasakop tayo doon sa sovereignty ng Panginoon, ang sabi ng verse 9, all nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. Ito ang gagawin lamang ng mga mananampalataya. Yung sasambahin siya at papupurihan.
shall come and worship and glorify thy name. Pansinin niyo po, marami ang nabahagi na ng salita ng Diyos, marami ang nagpahayag ng pananampalataya at nagsabing mananampalataya. Pero pagdating sa pagsamba, sa pananambahan, ay kailangan mo pang imbitahan. Kailangan pang paalalahanan. Ibig sabihin, hindi nila tanggap yung supreme authority ng Diyos. Hindi na kailangan itong sabihin nasasamba ka. Kung tinatanggap natin yung authority ng Diyos sa ating pong buhay, tayo mismo, handa na tayo na sumamba. Excited tayong sumamba. Sabi niya, all nations whom thou hast made, lahat ng mga bansa na iyong nilikha, lalapit at sasamba sa iyo. Kaya lang, bakit hindi nangyayari? Kasi hindi nila tinanggap yung supremacy ng Diyos. Minsan nga, sabi ko nga, kahit pa sa mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, hindi, sinasabi lamang na ligtas, sinasabi lang na anak na ng Diyos. Pero yung supreme authority ng Diyos, hindi sinusunod, hindi tinatanggap sa kanilang buhay. Kahit na napakinggan na yung salita ng Diyos, hindi pa rin. Kahit na nakita na sa salita ng Diyos, hindi pa rin niya susunod. Nangangahulugan lang na hindi nila tinatanggap yung authority ng Diyos sa kanyang buhay. Ito po yun. Ito yung effect kapag yung tao tinanggap yung sovereignty ng Diyos sa kanya pong buhay. Sasamba ito. Pangalawa, sabi doon sa verse 7, in the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. Sa panahon ng mga kabagabagan sa kanilang mga buhay, anong gagawin ng tao na tinatanggap yung supremacy ng Diyos o supreme authority ng Diyos sa kanyang buhay? Lalapit siya sa Diyos dahil alam niya na tutugon ng Diyos. Diba? Alam niya na ang Diyos ay tutugon. Alam niya na ang Diyos ay sasagot sa kanyang panalangin. Alam niya na masusolusyonan anuman yung kanyang pinapanalangin. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kanyang nilalapitan. Hindi po ba? Kaya dito po, pag tiningnan natin, pag tiningnan natin ng ating Diyos ay supreme. Ito lamang po yung kung siya ay tinuturing talaga ng natin, mga anak ng Diyos na supreme at yung kanyang authority ay sa atin ay supreme authority sa atin, tayo po ay laging magbibigay ng paggalang sa kanya at maglilingkod sa kanya. Naandun lagi yung ating kahandaan na sumamba, respeto at paglingkuran ng ating Diyos. Dahil alam natin, nakita na natin kung gaano siya ay mapagbiyaya at mapagpatawad na Diyos. Nakita na rin naman natin yung kanya pong pagtugon sa mga panalangin. At alam po marami, kahit nakita na, naranasan na yung kapangyarihan ng Diyos, hindi pa rin nagiging ganun yung pagpapasakop sa Diyos.
Kaya ito po'y paalaala sa atin, mga anak ng Diyos. Ang ating pong Diyos ay makapangyarihang Diyos. Kung totoo sa atin pong buhay, natanggap natin yung kanyang supreme authority sa atin, yung kanyang sovereignty sa atin, ito po yung magbibigay lagi sa atin ng encouragement na lumapit lagi sa Kanya. Magtiwala sa Kanya. May mga pagkakataon na hindi natin maintindihan yung pinapangyari ng Diyos sa ating pong buhay, pero alam po lamang ang ating gagawin ito, kagaya na sinabi ni Apostle Paul. Ito po ay isang patutuo ng kanyang pagtanggap sa supreme authority o sovereignty ng Diyos sa kanyang buhay. Nung sinabi niyang, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng bagay mapangyari sa ating pong buhay, ano lang ang ating gagawin? Pasalamatan natin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita, sa paalaala sa amin. Tulungan niyo po kami na makita namin ang inyong pong otoridad sa amin pong mga buhay, at ito po'y aming igalang, at ito po'y maging kalakasan namin para mas lalo kaming lumapit sa inyo, at kami po'y lalong maglingkod at magpuri sa inyo pong dakilang pangalan. Patawad sa amin pong mga pagkakamali, at dalangin ko po, Panginoon, ang inyo pong patuloy na pagtugon sa mga panalangin ng inyo pong mga anak. Hihiling ko po, Panginoon, ang inyo pong pag-iingat sa bawat isa, sa buong maghapong ito, at kayo po, Panginoon, din na magpalakas at magpatibay sa amin pong mga buhay espiritual. Dalangin ko po ang inyo pong probisyon sa anumang pangangailangan ng inyong mga anak, at kagalingan sa mga may karamdaman, Panginoon. Bless niyo po ang mga misyonero, mga kapastoran na inyo pong ginagamit sa inyo pong ubasan. At patuloy din, Panginoon, na hinihiling namin ang inyo pong probisyon sa kanilang mga pangangailangan. Ingatan niyo po ang kalusugan ng inyo pong mga anak. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang buong maghapong ito. Ang lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. Magandang umaga at maraming salamat sa mga kapatid natin na nanatili at nakinig dito sa ating pong morning devotion. Good morning kay Bulalin diyan sa Pili, Camarines Sur, sa mga kapatiran natin dyan sa Pili. At ganoon din kay Kiko Villacorte, good morning. Kay Mamu, magandang umaga. At kay Sister Gemma, at doon po na yun diyan sa Naga City, good morning po. At medyo maulan, kaya tayo po ingat sa mga lumalabas, nagpupiyahe, mapasok. Kaya tayo po ingat-ingat po dahil maulan. Kaya maraming salamat po muli, at bukas po ipagpatuloy natin ito pong ating pag-aaral, Psalms chapter 86. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the life. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide.
with Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan, life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.